Alright, so we are back on another video tutorial on CAD. I am your boy Scott, ang taong mabagal pero may usad. And for today's video, I'll teach you about the command of array and offset in activity 5 of our series. So without further ado, let's start. So here's our activity 5. Look closely. So basic ano lang naman siya. Basic shapes. No? So madali lang yung shapes niya. Pero kung makikita nyo, apat lang yung ating given, no? Ilan yung shapes natin dyan. So, meron tayong triangle dito and mostly ito circle galing itong mga to eh. Kung titingnan nyo, ang given lang sa atin is radius nitong circle sa gitna. Ito. Radius nitong circle na to ay diameter pala yan. And yung radius ng inner ito. Wala tayong given na ng triangle, no? Then may given din pala tayo na offset. Offset niya is 6. Okay. So offset niya is 6. Dito rin. So 6. Ito. At ito. Offset nila is 6. Okay. So let's start. So una, gagawa tayo nito. Ito circle sa loob. So C. Enter. Ang gawin nating center is 0, 0 para common center niya. Then, radius is, ano nakalagay dyan? 25. So, radius natin is 25. Yan. Then, next natin is yung triangle. So, meron tayong dalawang triangle. Merong outer, tsaka inner. Unahin natin yung outer since yun yung nakadikit dito sa circle natin. And, dahil walang yung circle natin, wala siyang dimensions. Ay, yung triangle natin, walang dimensions. Kailangan nating umasa dun sa mga given. Oops. So, yan. Ang gagawin natin is pol for polygon, POL. Then, next natin is kung ilang sides, which is 3. Okay. Then, center ulit natin. Enter natin yung center dyan. So, lalagay natin yung 0, 0 ulit. Then, ang gagamitin natin is circumscribe about circle. No? Para makuha natin yung triangle. Then, ang center natin is dito ulit. Saan na? Uy. Ay, mali. Mali. Okay. Ulit. Okay, so Paul. So, enter number of sides, which is 3. Enter. Then, yung center natin is 0, 0. Enter. Circumscribe. Then, enter. Then, ang radius natin is, ang ilalagay nyo dyang radius is 25 since naka-circumscribe tayo. Yan. So, then, next natin dito, dahil nakabaligtad yung triangle, no? Select natin siya. Then, arrow for rotate. Then, select natin yung center ng circle. Ayan. Then, rotate natin siya ng 180 degrees. So, 180. Ayan. Then, next natin is, itong malaking, itong circle na to, may radius daw na 44. Oh, so, 44 yung radius niya. So, C. Then, enter. Then, select natin yon. Okay, so, ulitin natin. So, C. Make sure naka-on yung snap-on ninyo. Yung F8. No? So, circle. Hanapin nyo to. Mag-i-snap siya dyan sa intersection na yan. Makikita nyo, ayan. Ayan, nag-i-snap siya dyan. So, snap nyo siya dyan.
So, yung side ng triangle tsaka yung circumference ng ating circle na yung unang circle, dapat dun siya mag-snap. Para makuha natin yung, dun siya dapat mag-snap, yung 44 natin. So, enter natin yung radius, which is 44. Then, enter. Then, next natin is ito, yung given natin na 38 na diameter. Again, diameter. Diameter ang ginamit dyan. So, pwede nyo i-divide sa 2 or gamitin natin yung diameter na command sa circle. So, C, enter. Then, select nyo itong point ng triangle or yung corner ng triangle. So, select nyo. Then, tatype nyo lang dyan. Bago kayo mag-type ng radius niya, pwede nyo i-type yung D. Then, enter. So, magpapalit na siya into diameter. Then, lalagay nyo lang yung given natin na diameter, which is 38. So, 38. Yan. So, kuha na natin yung 38. Then, next natin is, ito naman. So, ito, dalawa yung circle niya dito. Itong outer, tapos yung inner. So, given yung inner natin, yung outer wala. Dito rin, given yung inner, yung outer wala. So, ang gagamitin natin command dyan is offset. So, offset lang natin. Off. Enter. Then, itatype natin kung gano'n kalaki yung offset. Which is given naman. So, 6 ang offset natin. Parehas dito. Yan. 6 yung offset. So, ang ilalagay natin value ng offset natin is 6. Then, enter. Then, select nyo lang yung mga object na i-offset nyo. So, eto. Pwede nyo i-drag pa loob. Pag nag-drag kayo pa loob, syempre, sa loob yung offset. So, mag-offset siya ng 6. So, liliit na, ang diameter niya, or ang radius niya is liliit ng 6. Then, pag inglabas nyo naman, lalaki yung diameter, yung radius niya, lalaki din ng 6. So, pagka nag-offset kayo, hindi matatanggal yung lumang itong nauna, yung nauna yung shape, hindi siya matatanggal bagkus magkakaroon siya ng another copy na merong yun nga, offset na kung ano yung inset nyo. So, dahil 6 yung offset natin, then, ang nailagay natin dyan, di ba, nailagay natin, plot natin yung radius na 44, which is yung inner radius. Ngayon, ang offset natin is palabas kasi yun yung wala sa atin, no? So, ayan. Then, offset ulit. Ay, hindi. Naka-on pa pala yung command na offset. So, select nyo lang yung next na object nyo. Then, dito sa atin, ang naka-plot sa atin is yung inner diameter. Ito, yung 38. Yun yung inner diameter natin. So, wala yung outer. Ito, di ba, dalawa yan. Yung nasa labas, wala tayong diameter dyan. So, ang naka-plot sa atin yung sa loob. So, ang gagawin natin, dadrag natin palabas yung offset. Yan. Then, dito sa triangle, itong triangle natin, ang naka-plot is yung outer. Kabaliktaran ng mga circles natin. So, dahil naka-plot yung outer ng ito, yung outer natin, dahil naka-plot yan, ang nawawala sa atin is itong inner na triangle. So, ang offset natin dyan is paloob naman. So, select natin yung triangle. So, 6. So, select natin yung triangle, then drag natin paloob. Yan. So, meron na tayo. Ito. So, nakuha na natin siya. Ngayon, imbis na i-copy-paste nyo yan, kasi, pwede yan eh. I-select nyo yung object, right-click, then, copy selection, ganyan. Ayan o, pwede nyo siya i-copy-paste. Yan. Ganyan. So, matatagal lang kayo pag ganyan. So, ang gagawin natin is array. No? So, type nyo yung array. Type nyo yung array. Enter. Then, select natin yung object. So, select natin yung mga circles natin sa labas.
Kasi yun lang naman yung kailangan nating iikot yan. Kailangan nating i-copy. Okay na tayo sa triangle, di ba? So, select lang natin yung object na kailangan nating i-array. Then, enter. Then, select nyo yung polar. Kasi iikutin natin yung ating object or yung ating drawing. So, kailangan natin siyang iikot. Yes po. Then, select nyo yung polar. Ganyan ng circle. Opo. Then, select nyo yung center nito. Or pwede nyo i-type since nakadetermined naman yung center natin, pwede nyo i-type yung 00 or mas madali kung isa-select nyo na lang para, ayan. So, select nyo yung center nung unang circle natin ha. Unang circle. So, select nyo yung center niya. Then, ganyan yung lalabas sa inyo. Pag ganyan, huwag kayong masyadong magpanik. Kasi, ang gagawin nyo lang natin, Okay lang. kung makikita nyo dito, sa, opo, kung makikita nyo dito sa ating upper left, meron nakalagay items. Ayan o, item count or items. Then, papalitan lang natin siya ng 3. Kasi 3 lang yung kailangan natin eh. Yan. Then, close array. Para ayan. So, para ma-fix na siya. Then, ang next natin dito is explode. Bakit? Kasi, pagka yung trim lang natin yan, so tr, trim, hindi mo siya matitrim. Ayun, eto, na-trim mo, since hindi siya nakasama sa array. No? So, pag yung trim mo yung ing array natin, wala kang matitrim dyan. Ngayon, skip natin. Ngayon, ang gagawin natin, select natin lahat, then explode. Type X, type nyo yung X, then enter. Yan, so explode na yan. Ang ginagawa ng explode, based dun sa pagkakaintindi ko, is ginagawa niyang singular or magkakaiba yung mga shapes natin. So, pag ing array kasi natin is parang ing mirror lang natin. Parang ginaya lang, ing mirror lang, ing reflect lang sa ibang ano. Ngayon, pagka ing explode natin, magiging siyang individual ba? Di ba? So, ngayon, dahil individuals na sila, pwede nating i-trim yan. Yan. So, trim lang natin to. No? So, unahin natin tong nasa loob ng maliliit na circle. Yan. Yan. So, natanggal na natin yung nasa loob ng circle. Then, escape natin. Then, ang next natin is select select tong mga to. Yung mga natira. Mas mapapabilis kasi kayo pagka select nyo siya. Select. Ayan. So, select natin yung mga natira doon. Then, delete. Diba? Mas mabilis. Then, linis ulit. Trim. So, trim ulit natin yan. Okay, so na-trim na natin. Then, hindi pa tayo tapos. May konti pa. Okay, so, eto. Ayan o. So, para siyang nakapasok dito sa side na to. Then, dito nakapatong naman siya. So, madali lang naman yan. So, pattern lang. Una, di ba? Dito nakapailalim siya. So, ang ikakat natin yung circle. Dito naman, nakapatong siya. So, ang ikakat natin is yung sa triangle. Okay? So, clockwise yan. Clockwise natin. So, pag clockwise natin, dahil nakailalim tong ito, pag clockwise natin dito, nakapatong dapat to sa triangle. Then, pag clockwise ulit, pagdating dito, kailangan nasa ilalim siya ng triangle. Then, rotate natin. So, punta tayo dito. Ito, dahil nakailalim yung last natin, dito sa part na to, dahil nakailalim siya, dito naman nakapatong siya.
Then dito, dahil nakapatong ito nakailalim. Oops. Yan. So, tapos na tayo. Ang ilalagay na lang natin is yung ating dimensions. So, hindi ko pa na-set yung dim style nito pero ay, nakaset na ito. Okay, so select natin yung layer. So, wag nyo kakalimutan yung layer. And okay, so dim style. So, dim ay hindi pala dim style since nakaset na yung dim style ko. Given naman sa module kung ano yung mga kailangan nating palitan na sizes. So, check nyo na lang doon. Then, proceed tayo sa dim. So, dimension. So, select natin to. So, kung makikita nyo yan, naka-diameter siya. So, paano palitan yan? Type nyo lang yung R, tapos enter. O, ayan. Diba? Then, dito, itong loob ang may dimension sa atin, no? So, okay, label lang natin yan. Based dun sa, ayan. Tapos dito naman, radius yung nagpapakita or radius yung lumalabas, no? Pero, sa ating given, diameter. So, paano yan? Ang gagawin lang natin, type nyo lang yung D for diameter. Then, enter. Yan. So, wag nyo i-click ha. Wag nyo munang i-fix yung inyong tag dito. Wag nyo munang i-fix yung dimensions nyo. So, kung makikita nyo, nakadikit pa rin sa cursor ko yung 38. In-click ko lang yung ating dito circle. Then, yan. Tinatanggal ako sa niya. Opo. Yuck. Yuck. So, eto naman tayo. Ngayon, medyo may hirapan dito sa isa. Ito. Since ay hindi, itong kabila pala. Mamaya. Tanggal na. So, kung pupunta tayo rito, Tanggal na, kuya. tanggal na. Yuck, ano yan? Boogers Boogers. niya. Okay, so dim. So, dimensions. So, dito, pwede natin siyang i-snap. Then, drag natin dito. Oopsie. Ano yung lumalabas? Okay. So, sides ang lumalabas dito sa isa. Pero, dito, dahil may snap dyan, pwede mong i-snap yan. Snap nyo na lang. Then, snap nyo ulit dito. Yan. So, lalabas na yon, no? Basta, snap nyo lang dyan. Then, baba nyo rito. Pero, kung makikita nyo, ito lang talagang sinusukat niya. Pero dito, meron tayong leader dito, leader line. Extension line. So, mahirap siyang alisin yan, pero may trick ako para dyan. Para mas madali, so delete natin yan. Para mas madali, create tayo ng line. So, L, enter. Then, snap nyo dito sa circle, sa center ng circle natin, no? Then, Ayaw ko sa niya. opo. So, make sure nyo is na naka-on yung orthographic nyo. So, F8 yon. Ito sa baba. No, ito. Orthographic or snap. Saan ito? So, yan yung F8. Yung orthographic. So, make sure nyo naka-on yan. Then, drag nyo pataas. Yung lalagpas siya dyan sa circle. Ito. Pag lumagpas na dyan is, okay na yan. Okay, so, lumagpas na, di ba? Ngayon, pwede na tayo mag-proceed ulit sa dimension. So, dim. So, ngayon, dahil may ano na dyan, intersections or cross-sections, ganun. Cross-section, intersections. So, dahil meron ng ganun, pwede na nating i-snap dyan yung ating dimensions. Yuck. Yuck. Oops. Nag-snap siya dun sa ano. Wait lang.
Yan. Make sure nyo na dun mag-i-snap sa ginawa nating intersection. Yan. Kasi yung kanina nag-snap siya dito sa dulo, no? So, again, ito. So, snap natin dito. Then, taas. Uy. Yan, so, escape. Then, delete na lang yung line na ginawa nyo. Then, ayan na. Finish na. Okay. So, thank you for watching.